Ang susunod na programa ay nagpapatuloy dahil sa inyong pagmamahal, donasyon at kaloob sa Greg Durante Ministries. Great day to live. Napakabuti ng Diyos. At patuloy na bumuhos sa lahat ng naaabot ng palatuntunan ito, Bible study on the air. At bawat tao, bawat bahay, bawat buhay, bawat hanap buhay, saan mang dako, ay mapuspos ng kapayapaan ng Diyos. Shalom. Magi kayong maligaya, pinagpala at walang kakapusan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Manalangin tayo, Diyos naming dakila amang makapangyarihan. Ang salita mo ay buhay at makapangyarihan at ang iyong espiritu ang magsaboy sa buong kapuluan ng kapangyarihan ng katotohanan nasa kasulatan. Maluwalhati ang banal at dakila mong pangalan sa aming pagsasabuhay ng katotohanan sa pangalan ni Jesus. At ang titulo ng ating pag-aaral, One Offering Sufficient for All Sins. Isang handog o alay ay sapat sa lahat ng kasalanan. At tatlong bagay ang nais kong ating matutunan sa pag-aaral na ito. Kung bakit si Jesucristo ang siya lamang natatangi at sakdal na alay. Kung titingnan natin, ang lumang tipan ay naghihintay sa pagdating ng Mesiyas. Ang Israel ay nag-aabang sa pagdating ng Mesiyas. Dumating ang Mesiyas at hindi nila nakilala. Kaya sabi ng Panginoon, I came to my own and they did not accepted me. Ako ay dumating sa aking bayan pero hindi nila ako tinanggap. Kaya siya ay pumunta sa isang bayang hindi siya kilala. At yun po ay ang Gentile nations at tayo po ay kabilang doon. At yung titingnan po natin ang aral ni Moses, ang aral ng mga propeta, ang itinuturo ay ang Mesiyas o ang Panginoong Hesukristo. At yung mga propesiya at yung mga hula at prediction sa lumang tipan ay nagkaroon ng kaganapan sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo, for the 30 years that He lived, faceless, nameless, hindi po siya inilalantad pa ng kanyang amang Diyos. Kaya siya nabuhay na pangkaraniwang tao at ang kanyang hanap buhay ay karpentero. Nang ibig sabihin, siya ay mahusay sa kanyang carpentry job. Hindi po siya pangkaraniwang karpentero, siya po ay napakahusay. So Jesus Christ Himself, naturally and physically, is a master carpenter o mahusay po siyang magbuo. Kaya nga, kung ating unawain, si Jesucristo po ang kailangan ng bawat isa sapagkat ikaw at ako para tayo po ay masamahan ng Diyos at ang pagsama ng Diyos ay bigyan tayo ng karunungan at kapahayagan. Kaya ating uusisain sa ating pag-aaral na ito kung bakit si Jesucristo lamang ang tanging handog na nag-alis ng mga kasalanan at tumubos sa sangkatauhan at ang nakinabang lamang ay yung tinanggap siya at sumampalataya sa kaniyang banal at dakilang pangalan sapagkat iisa ang pangalang nasa ibabaw ng lahat ng pangalan at ang pangalang ito ay Jesucristo. Ang Jesus ay tagapagligtas at ang Kristo ay ang pinahiran ng kapangyarihan para ang kapangyarihan ng Diyos ay lantad at makita sa ibabaw ng lupa. So, yung 30 taon na paghahanda ng Panginoong Hesukristo sa loob ng 3 taon, kaniyang itinuro kung paano siya magiging hain at handog.
kung paanong ang kanyang katawan at ang kanyang dugo ang siyang magiging haing handog bilang katubusan ng tao sa kasalanang minana ng sangkatauhan kay Adan mula pa sa Eden. Muli tayo'y manalangin, banal na Espiritu. Ang bawat salita ay katotohanan at bawat katotohanan ay mahalaga. Kaya lingapin mo ang bawat sumusubaybay sa Bible Study on the Air at maintindihan nila ng malalim ang katotohanan. Sa gayon, sila ay magiging malaya at ikaw rin ay magiging malaya na pagpalain ng bawat isa na lumaya sa pamamagitan ng pagtanggap nila kay Hesus Kristo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, sa Hebrews chapter 5 verse 8, tayo po'y magsisiyasat at magsusuri. Though he were a son, yet learned he obedience by the things which he suffered. At kung papansinin po natin, kailangan po ang pagkamasunurin at ito ay pinakitang halimbawa. Jesus, the Son of God, the only begotten Son of God, modeled obedience. Kaya dito makikita natin na bagamat siya'y anak ng Diyos, sa kabila noong katotohanan yun, natuto siya ng pagkamasunurin. At paano siya naging masunurin? Kailan siya nakitang masunurin doon sa kanyang mga dinaan ng mga tiisin? Kaya napakahalaga po na ating maintindihan ang gamit ng suffering. So, si Jesucristo mismo ay dumaan sa iba't ibang uri ng suffering. At ang kanyang pagtingin dun sa bawat tiisin is an opportunity to obey His Father. Kaya kung tayo dumaraan ng mga suliranin na tiisin, it is a positive, powerful opportunity for us to obey the Father. To obey is better than sacrifice. If you be willing in obedience, you shall partake the best of the land. Kung ibig mo ng isang maunlad na buhay, believe that God is able and believe that God is willing. Kailangang ating mapagpasyahan na sumampalataya at maniwala na kayang-kaya ng Diyos na tayo ay tulungan, kayang-kaya ng Diyos na tayo ay ibangon, at kayang-kaya ng Diyos na ibalik yung lahat ng nalugi at nawala sa atin. But we have to believe. First, we have to believe. We have to be confident in our trusting and leaning and depending on Him. Kailangan magpasya ka ngayong pag-aaral na ito na ikaw ay aasa lamang, na ikaw ay tanging magtitiwala lamang ay sa Kanya, sa Panginoong Hesukristo. Kaya kung ano man ang tiisin mo, kung ano man ang suliranin mo, kung ano man ang kawalan mo, kung ano man ang krisis mo, learn obedience. So ano ang layunin ng tiisin? Obedience. Para matutunan mo ang pagkamasunurin. Sa verse 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So, ating pansinin, paano naging sakdal? Paano naging ganap? And being made perfect, what made Him perfect? His obedience. So, ano ang nagpasakdal kay Jesucristo? Yung kaniyang pagiging masunurin. Na ibig sabihin ay hindi niya alintana kung siya ay dinuduran, hindi niya alintana kung siya ay sinampal, hindi niya alintana kung siya ay binugbog. Basta alam niya na siya ay nasa ibabaw ng lupa para sa katubusan ng sangkatauhan mula sa kanilang kasalanan. Kasama ako at ikaw. At pansinin po natin, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So pansinin po natin, yung pagkakatulad ng iisang salita, sa verse 8 ay obedience at sa verse 9 ay obey. So si Jesucristo mismo ay He modeled and He demonstrated obedience through the things that He suffered. At pansinin natin dahil napagtagumpayan niya ang lahat ng dinaanan niyang tiisin, siya ang naging sakdal
para ikaw at ako ay magkaroon ng kaligtasan. At yung kaligtasan na yun ay walang hanggan. He became the author of eternal salvation. So ating pansinin, bago siya naging author of eternal salvation, he must be first made perfect or perfected. At sino ang makikinabang nung kanyang perfect at yung kanyang pagiging author of eternal salvation? Yung lahat ng sumusunod sa kanya. So, I benefit from His being made perfect because I am obeying Him. Sa verse 10, called of God and high priest after the order of Melchizedek. So pansinin po natin, hindi siya pangkaraniwang saserdote, kundi siya ang pinakang punong saserdote. At yung kanyang pagiging high priest ay hindi itinulad sa priesthood ni Aaron. Yung kanyang pagiging high priest ay hindi itinulad sa Levitical priesthood. Ang pagkatulad niya ay sa kalagayan ni Melchizedek na walang pinagmulan. Sa mga taga-subaybay, kaibigan at partners, inaanyayahan po namin kayo sa isang gabi ng himala na may tema na Outpouring Rushing Mighty Wind of the Holy Spirit. Sa ganap na alas 5 ng hapon sa darating na June 17 sa 2nd floor Activity Center Pavilion Mall, Binyan, Laguna. Sa June 18 sa 4th floor Expo Trade Hall Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. At sa June 19 sa ICS Mayflower Street, EDSA Central Crossing, Greenfield, Mandaluyong City. Kasama sina Bishop Greg Durante, Reverend Mohan Maharaj, Pastor Landon Dorch. Free admission. Para sa mga detalye, tumawag sa mga numero na nakikita nyo sa inyong mga screen. O ang aalisin mo yung takot. Jesus is Jehovah. You have the power to decree. Ikaw ba'y naniniwala ngayong gabi na walang pag-aalinlangan na ikay tatanggap ng kagalingan ng ibang uri ng sakit o karamdaman yan? So tinawag siya ng Diyos na mataas na saserdote sang-ayon sa hanay ni Melchizedek. Kaya nga kung ating unawain as high priest, ating pansinin yung house of God sa lumang tipan o sa Israel noon, yun ang house of God o yung templo ng Diyos ay nahahati sa tatlong bahagi: outer court, holy place, and holiest. So, sang-ayon sa itinatag ng Diyos, ang tao ang siyang magdadala ng handog. Sa outer court, yun po yung dirty job. Doon po pinapatay yung mga dalang hayop ng mga Hudyo na iaalay, kailangan ito ay paduguin doon po sa outer court. At kapag ito po ay naisagawa na, ano po? Yun pong naialay na pinatay na hayop, tupa o ibon, depende po sa kakayahang pinansyal ng mga mag-aalay. Yun po ay dadalhin ni Aaron. Ito po yung Aaronic priesthood. Ang authority niya ay dalhin at ihatid sa mataas na saserdote dun sa holiest place. Yun po kung saan ang Diyos ay tatanggapin kung tama ang pag-aalay nung inihanda sa outer court na dinala ng priesthood ni Aaron at tinanggap kung sino man ang high priest nung panahong yun. At kapag tinanggap ito ng Diyos, buong isang taon na pagpapalain ng buong Israel. Kaya napakahalaga po na ating matutunan ang katotohanan upang sa gayon ating matanggap ang lahat ng biyaya at pagpapala. So ngayon,
hindi na po natin gagawin yon dahil tayo po ay sapat na yung dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya nga kung titingnan natin, si Hesukristo ay nabayubay sa krus sa paraan na kahiya-hiya. Siya ay ipinako sa krus. Ito po yung pinakamababang uri ng pagkamatay sapagkat ito po ay para sa mga kriminal at sa walang kwentang tao. At kung titingnan po natin, si Jesucristo po ay walang kasalanan, walang bahid ng karumihan, walang mancha ng anumang kasamaan. Siya po ay nabuhay na walang kasalanan, malinis at matuwid. Sa kabila noon, siya po ay namatay sa labas ng Jerusalem. Bakit po? Sapagkat siya po ang ginamit ng Amang Diyos, yung dugo niyang malinis ang ginamit para sa paghahanda ng iaalay. At ano ang iaalay? Matapos mamatay ang hayop, matapos mamatay ang kordero ng Diyos, hindi na taong saserdote, sapagkat ang mga Levita para makapasok sa templo, nagpapalabunatan sila, they cast lots kung sino ang tatayo sa bawat araw. Sapagkat hindi nawawala ng Levites ang templo. Kaya nga kung ating uunawain, hindi na kailangan ng tao sapagkat ang dugo ay kay Hesukristo, hindi na kailangan ang kordero, hindi na kailangan ang tupa, hindi na kailangan ang ibon, sapagkat si Hesukristo na mismo at kanyang dugo ang alay. At hindi na rin kailangan ang Aaronic priesthood dahil si Hesukristo na rin ang saserdote na may dala nung kanyang natapos na pag-aalay ng kanyang dugo. At hindi na rin kailangan ng high priest sapagkat si Hesukristo na ang high priest. At siya ang dahilan kung bakit one offering sufficient for all sins. Isang handog, at ito ay ang dugo ng Panginoon at ang kanyang buhay. Sa Hebrews 10, tingnan po natin sa verse 8. Hebrews 10:8. Above, when he said, sacrifice and offering and burnt offerings and offerings for sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. So ating pansinin po, yung pag-aalay ng mga pinatay na tupa, pinatay na ibon, pinadugo at kinuha ang dugo ng tupa at ng ibon, yun ay batay sa batas. Pero itong bagong tipan, hindi na tayo saklaw ng batas ni Moses. Tayo'y kinalagan at pinalaya sa sumpa ng batas at inilipat tayo sa grasya ng Panginoong Hesus. Hindi na nasisiyahan ng Diyos sa dugo ng hayop. Sapagkat ang kanyang kaligayahan ay ang dugo ng kaisa-isa't bugtong niyang anak. Sa verse 9, then said he, lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. So pansinin po natin, the old, inalis, pinalitan ng bago. So the old has been taken away and a new is established. So the first and the second testament. At atin pong unawain, I come to do thy will. Ako'y dumating para gawin ang iyong kalooban at ano yung kanyang kalooban ng kanyang ama? Yung kanyang pag-aalay ng kanyang dugo at ng kanyang katawan at ng kanyang buhay. Sa verse 10, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. So one offering sufficient for all sins. Ito po yung verse 10. At sa pamamagitan ng kanyang inialay na dugo at katawan at hindi ikinasisiya ng Diyos ang paraan ng batas, kundi ang paraan ng grasya, at ito ay ang Panginoong Hesukristo na kanyang kaisa-isa't bugtong na pinakaiibig at pinakaiirog, pinakasisinta at pinakamamahal na anak. Sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Pansinin po natin, pinabanal, ginawang kaiba sa pamamagitan ng pag-aalay ng Panginoong Hesukristo ng kanyang katawan para sa lahat. So,
yung pag-aalay ng Panginoon ang nagpabanal sa akin. At yung kanyang alay ang nagpabanal sa bawat isa sa atin. Sa 1 Corinthians 1:23. 1 Corinthians 1:23. But we preach Christ crucified, unto the Jews a stumbling block, and unto the Greeks foolishness. Verse 24. But unto them which are called, both Jews and Greeks, Christ, the power of God, and the wisdom of God. So pansinin po natin, si Jesucristo ang kaganapan ng lahat ng kailangan para ikaw at ako ay maging malaya sa kasalanan at sa sumpa ng batas ng kautusan. Kaya sabi sa verse 30, so Christ the power of God and the wisdom of God. Sa verse 30, but of Him are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. At sa pamamagitan ni Jesucristo, hallelujah, ikaw at ako, sa pamamagitan ng Ama, tayo ay inilagay kay Jesucristo ang kanyang anak. At sa pamamagitan ng Diyos, siya'y ginawa para sa atin na karunungan ng Diyos, katwiran ng Diyos, kabanalan ng Diyos, katubusan ng Diyos. Kaya dahil si Jesucristo ay nasa akin at kung tatanggapin mo si Jesucristo yung iyong Panginoon at tagapagligtas, sasayo ang kapangyarihan ng Diyos, sasayo ang kabanalan ng Diyos, sasayo ang katwiran ng Diyos, at sasayo ang katubusan ng Diyos. At magiging kang marunong. At sa verse 12 ng Hebrews 10, Hebrews 10 verse 12, but this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. Who is this man? Sino ang tinutukoy dito? But this man, Jesus Christ. Jesus Christ, after He had offered one sacrifice, not many sheep, not many birds. One sacrifice for sins forever. Walang hanggan po yung katubusang yon. At pagkatapos ng kanyang pag-aalay ng kanyang dugo, katawan at buhay, hallelujah, siya umupo sa kanan ng kanyang amang Diyos. At ang sabi sa verse 14, for by one offering, inulit po, for by one offering, He hath perfected forever them that are sanctified. At dahil tinanggap ko si Jesucristong aking personal na tagapagligtas, ako ay ginawang sakdal. That one offering made me perfected forever because of the finished work of Jesus at Calvary. Kaya pansinin po natin, Jesus Christ is made perfect by His obedience. Yun po yung ikalawang katotohanan na ating pinag-aralan sa Hebrews 5, verse 10. Ano po ang sabi ron sa Hebrews 5:10? For by called of God an high priest after the order of Melchizedek. Sa verse, tingnan po natin mula sa verse 8, para ating maintindihan, though He were a son, yet learned He obedience by the things which He suffered. And then in verse 9, and being made perfect, He became the author of eternal salvation unto all them that obey Him. So, yun pong kanyang pagkamasunurin ang nagdala sa kanya upang siya'y maging sakdal and at the same time, author of eternal salvation. And then thirdly, He is the high priest. Nang ibig sabihin, siya po ang nagdala ng alay, kaya't ikaw at ako ay laging nasa kaligayahan ng amang Diyos. Kaya nga po, masasabi natin, ang ipinahayag ng Diyos kay Moses at kay Aaron, na ipinahayag ni Moses kay Aaron, sabihin mo sa bayan ng Diyos, the Lord bless and keep you, and make His face shine upon you, and be gracious to you. And the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace. Kaya atin pong unawaing mabuti, the Lord bless you and keep you. So paano tayo napagpala at paano tayo iniingatan ng Diyos?
through His Son, Jesus Christ. Jesus Christ, sabi ng John 1:12, ang sabi doon ng John 1:12, but as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. At sa verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truths. Jesus in me, the fullness of grace and truths. Jesus is full of grace and truths. Kaya nais kong iyong maintindihang mabuti, one offering filled you with the fullness of grace and truth in the mighty, precious Jesus Christ, the only begotten Son of the Father. So yung kapuspusan ng grasya at katotohanan ay nasa atin dahil tinanggap natin siya na ating sariling tagapagligtas. O Diyos, dakilat makapangyarihan, kumilos ka ng makapangyarihan sa bawat buhay at tanggapin ng bawat isa sa Jesucristo at ibigin at paglingkuran siya bilang Panginoon at sambahin bilang Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. So kayo po'y pinagpala at subaybayan araw-araw, Monday to Sunday, ang Bible Study on the Air. Salamat sa kabutihan ng Diyos at salamat sa makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu, kaya ating naipagpapatuloy ito at tuloy-tuloy abutin ang bawat buhay, bawat bahay, bawat kalakal at negosyo ng kapangyarihan ng katotohanan na kay Jesucristo. Kay Kristo na puno ng grasya at katotohanan, siya'y maghari sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sawa ka na ba sa iyong mga napapanood ng mga negatibo at pangit na balita? Narito ang alternatibo, ang Great Day to Live na mapapanood sa Beam Channel 31 sa inyong local antenna, mapapanood sa buong Metro Manila at sa buong Pilipinas at sa ilang mga cable operator system na nagdadala ng palatuntunang ito sa pamamagitan ng Trinity Broadcasting Network. Mapapanood niyo po ang ating mga programa Lunes hanggang Huwebes, alas 9:30 ng gabi, at tuwing araw ng Biyernes, alas 10:30 ng gabi, at araw ng Sabado, alas 11 ng gabi. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa Church Channel via satellite at ilang mga cable operator system sa buong Pilipinas at karatig bansa sa Asia, Lunes hanggang Sabado, sa ganap na alas 12 ng hating gabi, alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Ating ipapahayag na si Jesus lamang ang tanging daan tungo sa buhay na walang hanggan at ang aming dala ay laging mabuting balita. Sa mga taga-subaybay, kaibigan at partners, inaanyayahan po namin kayo sa isang gabi ng himala na may tema na Outpouring Rushing Mighty Wind of the Holy Spirit. Sa ganap na alas 5 ng hapon sa darating na June 17 sa 2nd floor Activity Center, Pavilion Mall, Binyan, Laguna. Sa June 18 sa 4th floor Expo Trade Hall, Festival Mall, Alabang, Muntinlupa City. At sa June 19 sa ICS Mayflower Street, EDSA Central Crossing, Greenfield, Mandaluyong City. Kasama sina Bishop Greg Durante, Reverend Mohan Maharaj, Pastor Landon Dorch. Free admission. Para sa mga detalye, tumawag sa mga numero na nakikita nyo sa inyong mga screen.